So yun, good morning. Ang sunod naman na chapter ay chapter 10, is Statistics and Computer, Tools for Analyzing of Assessment Data. So sa chapter na to, malalaman natin yung ano ba yung kahalagahan at gamit ng computer and statistics sa pag-a-analyze ng mga data. Pakibasa ko, Bea. Sabi dito, karamihan sa mga teachers, lalo na sa atin, kapag naririnig yung word na statistics, ang pumapasok sa isipan natin ay mahirap or komplikadong bagay. Kasi sa statistics, naka-include dito yung pag-collect, pag-organize, pag-analyze, pag-interpret, at pag-present ng mga data. So, sa tingin ng nakararami, para magawa yun, kinakailangan na mayroon kang advanced na skills sa mathematics. Pero sabi, that is not necessarily true. Oo nga't kinakailangan mo ng knowledge and skills, pero hindi naman yung sobrang advanced, lalo na sa classroom lamang gagamitin. At sabi din dito, hindi na lang naman calculators yung pwedeng magamit sa pag-calculate ng mga grades ng students. So, with the help of computers ay napapadala yung pag-compute ng grades ng ating mga students. Sa chapter na to, madidiscuss yung tatlong types of statistical measures. The measures of central tendency, measures of variations, and measures of relationship. So mamaya malalaman natin ano ba yung nilalaman ng tatlo na yan. Statistics, concerned with the organization, analysis, and interpretation of test scores and other numerical data. It helps teachers to analyze and describe results of measurement obtained in their own classroom, understand the statistics used in text manuals and research reports, interpret the various of derived scores used in assessment. So sa paggamit ng statistics ay na-analyze natin yung data ng ating mga students. So mas lubos natin silang nakikilala, nalalaman natin yung kanilang strengths and weaknesses inside the classroom, at na-assess natin yung learning progress nila. At dahil din sa statistics ay nasusuri natin yung reliability and validity ng mga text manuals and research reports. Kumbaga, tayo ay nagiging informed and critical thinkers pagdating sa mga informations na nababasa natin, website man or books. And yun, nakakagawa din tayo ng mga interpretations ng mga results ng assessment na kung saan ay maaari natin gawing gabay sa mga paggawa natin ng mga susunod na decisions. Ayan, yung statistical methods naman, para lang din siyang statistical techniques na kung saan sinasabi na it is a powerful tool dahil ito ay nagbibigay daan sa atin na mag-conclude or nagbibigay daan sa atin na gumawa ng conclusion mula sa isang population base lamang sa mga sample. So, ang main topics ng statistics ay yung procedures for analyzing data. So, sa pag-analyze ng data, mayroong mga procedures. So, una, kinakailangan mo munang i-collect yung mga data. Halimbawa, yung mga test scores ng mga students. After mo ma-collect, i-organize mo yung mga test scores from lowest to highest. And then, i-analyze mo yung mga test scores. Ilan ba yung nakakuha ng mababang score at ilan yung nakakuha ng mataas na score. After mo ma-analyze, i-interpret mo ngayon, bibigyan mo siya ng kahulugan. Ano yung, kunwari, ano yung dapat mong gawin doon sa mga students na nakakuha ng mababang grades hanggang sa mga students na nakakuha ng mataas na grades. Ayan, descriptive and inferential statistics. Sa descriptive statistics, from the word descriptive statistics ay ginagamit kapag magme-measure ng, kapag magde-describe at magsa-summarize ng data gamit ang mga numerical measure
like yung mga mean, median, mode, yung mga standard deviations, mga visual representations like charts and graphs. So kung makikita nyo, naka-highlights dito yung word na statistics at parameters. So yung dalawang to, ito ay tinatawag na, ito ay ginagamit para mag-calculate ng indices. Kapag sinabing indices, ito ay plural ng index na kung saan ang ibig sabihin ay yung quantity or value ng isang bagay. So kapag magme-measure o magka-calculate ka ng sample from a population, yun yung tinatawag na statistics. At pag magka-calculate or mag-measure ka naman ng buong population, yun yung tinatawag na parameters. Ayan, yung inferential statistics naman, sa madaling salita, ito yung paggawa ng conclusions mula sa malalaking population gamit lamang yung sample. So dito hindi mo na kinakailangan na pag-aralan yung buong population dahil nga masyadong marami, malaki at magastos. So halimbawa, ikaw ay gusto mong pag-aralan kung ang mga students ba dito sa BSU Lemery ay nasasarapan sa tinda ng canteen. So, imbes na tanungin mo yung halos 1,000 students na nandito sa BSU Lemery, kukuha ka lamang ng sample. Kumbaga sabihin natin na 600 or 700 students. At kung lumabas na results ay 95% sa kanila ay nagsasabi na gusto yung tinda sa canteen, maaari mong i-conclude or maaari kang mag-decide na karamihan sa mga students ay gusto, o karamihan o marami sa mga students ay gusto yung tinda sa canteen. So, ang inferential statistics ay may two types of tests, the parametric and non-parametric tests. Babasa ako, RJ. So yan. Ang parametric test, ginagamit siya kapag ang data ay measured on interval or ratio scale kagaya ng mga test scores, mga average, height, and weight. So ito ay isa din itong tools na ginagamit para mag-compare ng numbers and find patterns. So sa paggamit nito, maaari itong magpakita ng clear differences or relationship between the groups. Samantala, yung non-parametric test naman, ito ay ginagamit kapag ang data ay measured on ordinal or nominal scale. Yung mga first, second, third, o kaya naman mga yes or no. So ito ay dinisign sa mga data na hindi na may measured but can be ranked or categorized. Ayan. Yung statistical tools naman, ito ay ginagamit para maghambing o mag-compare ng mga test scores ng students. So maraming tools na pwedeng gamitin sa paghahambing ng scores ng students. So ilan na lamang dito ay yung measure of central tendency and measure of variability. So ito kasing dalawang to, nagpo-provide sila ng concise summary of dataset at nagpo-provide din sila ng basic understanding of data's characteristics. Ayun, sa pag-compare ng scores ng students, nalalaman natin kung sino pa ba sa ating mga students yung kinakailangan ng tulong at kung sino pa ba yung mga students na nag-i-excel. Ayan, ngayon malalaman natin kung ano ba yung measures of central tendency. Ang measures of central tendency ay binubuo ng mean, median, at mode. Makikibasa ako ng mean, Pion. Mean. Central. Central tendency. And then analytic average of all the scores in the distribution. Since it is computed using a score in the distribution, it is an extremely representative measure. Its strength is also its weakness because every
Ayun. Sabi, ang mean ay considered as most frequency use index due to its simplicity. So, ang mean ay madali lamang i-compute at maintindihan. Dito sa mean, lahat ng data ay isinasama. So, hindi lamang ito tumitingin sa kung ano yung pinakamababang data o kung ano yung pinakamataas na data, kundi sa kabuuan mismo ng data. Sinasabi na ang weaknesses ng mean ay yung pagkakaroon ng liars. Kapag sinabi nating liars, ito yung pagkakaroon ng sobrang baba na scores o sobrang taas ng scores na kung saan ay nahihila yung mean at na hindi na siya, kumbaga yung result ay hindi na accurate o hindi na nagbibigay ng makatotohanan na data. So para makakuha ng makatotohanan data ay gagamit naman tayo ng median. So, ayan. Kung makikita niyo dyan, nagkaroon ng liar na 200. Di ba pag pinumpute mo yan, ang lalabas na mean ay 102. Nahila yung liar. Kumbaga hindi na naging accurate yung data. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung gets nyo ba? Oo. Ayan, makikibasa ako ng median. Sandy. The median, the second most frequently used index of central tendency. It is the point that divides the score into two equal parts. One advantage of medians as a measure of central tendency is that it is not injury affected by peculiarly large or small score. Ang median naman ay familiar naman kayo sa pagkuha ng median. So sa median, ito ay madalas na ginagamit nga kapag nagkakaroon ng liars. So sa example kanina, yung 102 na mean ay hindi nagpe-present ng accurate na data. Pero kung gagamitin natin yung median, lalabas dyan yung 80 na kung saan ay mas nagmumukhang akma o makatotohanan yung data. Kaya nasabi na ang median is the second most frequency used index of central tendency. So sa madaling sabi, ang median ay mas preferred na gamitin kapag nagkakaroon ng liars. Sanggala. The median. Unlike the mean, the median treats each of these wild scores as merely another scores, no more, no less than other scores. As the mean, the median strength is also its weakness. The median fails to reflect the magnitude of the impact of every score in the distribution, even when certain of those scores are very high or very low. Ayun, di ba ang strength nga ng median is its resistance to liars. So hindi na apektuhan ng median ng sobrang taas o sobrang baba na value. Ngunit sabi, ito rin ang weaknesses ng median. Kumbaga, nai-ignore yung size ng values na kung saan ay iyon ay mahalagang information din sa pag-present ng dataset. Dahil nga tinitignan lang ng median yung middle na value, hindi nito na ipapakita kung gaano kalaki yung pagkakaiba sa pagitan ng mga value. So halimbawa dito sa example na to, pareho ang median ng dalawang set. Pero ang dataset B ay may malaking pagkakaiba sa distribution dahil ng liar na 1,000. So, ang problema, hindi nakikita sa median ang epekto ng outlier. Kaya, hindi nito ganap na naipapakita yung actual representation ng data. Gets nyo ba? Thank you. Ayun lang.